3 araw kayong hindi dumalo sa pagdinig ng sessions. Alam mo kung bakit? Opo. Kung nandun kami noong June 1, June 2 o June 3, nakuha nila kagad ang mga committees na ilugso nila si Alan Peter Cayetano as Senate. Nakuha nila yung blue ribbon, hindi na natuloy yung June 4. Ayun pala talaga ang target nila. Kaya ang sabi ko, Jen, ang pinakamahalagang salita ngayon, katotohanan. Ayaw nilang matuloy ng kahit sa anong paraan yung June 4, 2026 sapagkat marami ng katotohanan ang lalabas doon. Hindi pa yung ganap, ngunit malaking bagay sa tinatawag nating katotohanan ang unti-unti nang lilitaw. So kung ang mangyari pala, Sen, hindi man nila makuha ang Senate President, magdideklara sila ng all committee chairmans vacant, makukuha nila ang Blue Ribbon Committee. Isa lang ang dumating sa amin doon, makukuha na nila eh. Yan ang pinakamagandang tanong sa araw na ito, Jen. Opo. At ito ay may kaugnayan sa napaka-importanteng salita na dapat ay huwag makalimutan ng ating mga kababayang nakikinig ngayon. Opo. At sa lahat po ng mga kababayan natin saan mang dako kayo ng daigdig naroroon. Ang word for the day ay katotohanan. Pumayag kayo na hindi makasipot sa loob ng 3 araw. Yun ang ginagamit na laban sa inyo. Nakalimutan nila nung sila'y mag-walkout, Jen, noong May 26, 2026. Ito yung mga petsa na hindi na pwedeng kalimutan sa kasaysayan natin, Jen. Nakatala na po sa kasaysayan ng Senado, Sen. Nangyari noon sa panahon ni Abilino Cuenco, 1949 ito, Jen, na ulit sa ating panahon. 2026. So, 1949, 2026. Ulit ng 2026. Mga ilang panahon yun? Mahigit na yun. Mga 80 years na yun siguro, Jen. Opo. Wala pa naman siguro. Humigit kumulang po. Humigit kumulang 8 years ang pagitan. Hindi pala po pwede kasi 3 araw yung sa kanila yan. Hindi, mali yun. Nakalimutan ko. Meron akong iniisip kasi. Sa akin palagay, ngayon lang nangyari muna na ngayon lang ginamit yun eh. Ito yung walkout? Yung walkout eh. Okay. Ewan ko, baka nangyari na sa ibang pagkakataon. Pero sa aking pagkakaalam, ngayon lang nangyari yung walkout. Kasi yung 1949, may tension din nun. Pero wala nag-walkout ata nun, Sen. Hindi, nag-walkout. Opo. Pero yun lamang ang gusto ko sabihin, nag-walkout. Nag-walkout. Na nangyari, kasi mamaya sabihin natin yun namang hindi kami dumating ng 3 araw. 3 araw, opo. Yung walkout, mga kababayan, pwede nating ikumpara noong 1949. Okay? Kasi noon, 10 din ang nag-walkout. Ganun po? Sa 10 yun. 19 po. Historically, may kapareho eh. Opo. Kaya alam ko, baka alam na nila yung Abilino, kaya nila ginawa yun eh. Yung Abilino kasi dyan, kailangan may kwento lang natin kahit konti lang. Opo, 77 years ago Ang pala. presidente ng Senado noon, 1949, ay si Senator Abilino. Okay. Kaya lang, merong titindig si Senador Lorenzo Tañada yata yun dyan, kung tama yung Yung matandang Lorenzo Tañada, opo. Meron silang pinoformulate na aksyon against the Senate President na di umano ay may connection sa corruption. Medyo naulinigan kagad ng Senate President, Abilino. So bago pa mag-umpisa, binang niya na yung Gable. Gable. Sabi niya, the session is adjourned, sabi niya. Na-adjourn kagad, Nag-walk. Pagkatapos yung 10 kasama siya, nag-walk out. Nag-walk out. Sabi ng Korte Suprema, hindi ninyo kayang i-terminate yung legally assembled quorum sa magitan ng pag-walkout ninyo. Okay? Dahil yung na-establish na quorum, nandun na kayo nung umpisa eh. Kaya yun ang quorum. Naulit lang ngayon, ginamit nila yun siguro, 10 din ang nag-walkout. Nakukuha mo ngayon, ha? Baka ginaya talaga nila pala, Kaya lang mali sila, dahil wala namang nawala sa amin. Si Senator Bato, hindi naman nila nadala sa The Hague. Ngayon, mapapansin mo, kaya ganun na lang ang kanilang pagsasakit na makuha si Senator Bato. Para sa ganun, noong May 26, talagang akmang-akma ang Abilino versus Cuenco. Kasi kung matadala sa The Hague, wala sa jurisdiction. 23 lang ang sana ngayon ay nasusubaybayan ng mga kababayan natin. Yun pala. Balikan mo ngayon kung bakit
ganun na lang ang pagsisikap at pagsasagit na mahuli si Senator Senador Bato. Bato. Una, para hindi kami makakuha ng 13, Opo. para sa ganun makuha namin ng liderato. Pangalawa, ay para sa ganun makasiguro sila na kung ano man ang mangyari sa susunod na mga araw, si Senator Bato wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. Plano pala talaga. Baka akala ninyo, Hindi namin alam. hindi namin alam yan. Iba nung nag-walkout sila, sabi nila, hindi walkout yun. Oo. It was a legislative strategy. Strategy. Tuwan-tuwa nga sila doon, Sen. Oo. Naisahan daw nila kayo doon, Naisan daw kami. Oho. O yun akala nyo. O nung nag-walkout sila, kami naman, sila sabi nila nag-boycott daw kami. O, yun na nga, oo. Diyan hindi kami nag-boycott. Oho. Bakit wala kami? O, bakit nga po? Wala, 3 araw po O ginamit lang namin ang nakasad sa Section 6, Article 6, Section 16, Paragraph 5 ng Saligang Batas. Oho. Ano po nakalagay, Sen? O, basahin natin. Sige po. Neither house during sessions of the Congress, Oho. Neither house, oho. either Senate Or, the House of Representatives, Opo. bawat isa sa inyo, sabi niya, Okay, oho. shall, Okay. without consent of the other, adjourn for more than 3 days, Oho. nor any other place than that which the two houses should be sitting. Oh, itagalog mo. Oho. Walang isa sa inyong dalawa nang walang consent yung isa Oo. ang mag-adjourn Mag-a-adjourn. Oo. ng higit sa 3 araw. Ginawa ba namin nag-adjourn ng higit sa 3 araw? Hindi po, eksaktong 3 araw. O eksaktong 3 araw. Anong ginawa namin? Ginagamit lang namin ang nakasaad sa Saligang Batas as a legislative strategy. Hindi, isa lang ang dumating sa amin, mailulugso na nila si Alan Peter. Oh. Kasi 13 eh. Opo. Naalala mo, 12 sila dahil dumating na nga yung isa sa kanila. Nawala na isa sa amin, di ba? Opo, oho. Dumalo na doon sa kabila Doon sa 13, doon sa June 3 na dumating June yun. 3, opo, Doon sa sa June dati, naninimbang pa siya eh. June 1, June 2, ganun pero ba? Ganun ba? dahil alam na namin yun, kahit hindi dumating si Senator Cheese, kahit ako lang ang dumating doon, dahil 12 sila, magiging 13, di ba? Oo nga po. Oh. Dahil ang kailangan natin, alalahanin mo, dinidiscuss natin, the magic word is 13. 13, opo. Oh. So, isa man lang sa amin ang dumating doon. Oho, isa ba sa Ako, grupo ninyo? O si Sino man? Senador Bongo, Oho. si Senador Robin, lahat ng kasama ko, isa man lang ang dumating doon. Tapos kami. Ang pinaka-importante ron, yung Blue Ribbon Committee, makukuha nila, kagaya ng ginawa nila ngayon, na nagkunwa silang nakuha na nila kahit 12 lang sila. Oho. Kasi At bigla na siyang naglagay na siya na raw ang BRC chairman ngayon at siya raw ay gagawa na ng pagdinig sa Lunes. Ewan ko kung anong klaseng pagdinig ang gagawin ng isang illegal na chairman at illegal na pag-take over ng komite. Kasi kung magiging 13, magkakaroon ng quorum Magkakaroon ng quorum. Oo. Tapos kung siyempre, kasi boboto sa kanila, mas marami, talo nga kayo kahit na meron lang isang. Oo nga. At meron pa ako naulinigan at palagay ko tama yun. Ginaganyak si Senate President Alan na kung gusto mo kanya yung i-open mo lang, yung nakaupo ka lang doon. Pagkatapos umalis ka na. Mag-open lang na session. Oo. Hindi pang 13 siya. Oo nga, no? So, akala ba nila hindi namin alam ang kanilang gagawin? Oo nga, no? Kaya yung strategy na yon, na alam ko, yung sumulat sa Saligang Batas, nahulaan niya na noong June 3, 2026, maaari namin gamitin. Isipin mo yung Saligang Batas, kung sino man ang may kagagawan nitong Article 6, Section 16, Paragraph 5, napursin niya na in 1987, nagagamitin namin na cover ito, constitutional cover, para lang yung katotohanan ay matuloy noong June 4. Parang propesiya pala. Ngayon siguro naintindihan mo na, Jen. Ngayon ko naunawa na, oo nga, no? Kaya mga kababayan, ako po ay nagpapasalamat kung sino man po yung may akda niya. kasama noong 1987 Constitutional Commission, kung paano po niya naisip yung 3 araw na magagamit pala ngayon, ano? na magagamit namin po, mga ilang taon ang dadaan, dekada po ang dadaan, magagamit pala namin constitutional cover.
Nako. Oh, pero yung pag-walkout po ba nasa Constitution? Tanungin mo nga ako. Nasa Constitution po ba yung pag-walk out? Wala. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay tayo ng personal opinion dito sa naging panayam ng Net25 dito kay Senator Marcoleta, no? At dito po sinagot niya kung ano yung kadahilanan, kung bakit nga ba sila hindi pumasok, no, ng 3 araw at maaga silang nag-adjourn, no. Ito pala yung dahilan mga kababayan, it's all about Blue Ribbon Committee, no? Bakit kaya talaga ayaw nilang matuloy itong Blue Ribbon Committee at makapag-umpisa ng makapag-imbestiga ulit at kalkalin, halongkatin, busisiin itong malawakang flood control scandal na nangyari sa bansang Pilipinas. Imagine mga kababayan, yung sinisigaw ng taong bayan is hustisya. Transparency and accountability, yan yung ating pinakahihintay mga kababayan pagdating nga dito sa usapin nga po ng malawakang korupsyon na nangyari po sa ating bansa. Ito ay naitala na sa kasaysayan mga kababayan and even sa ibang bansa talagang alam na alam yung nangyaring nakawan dito sa bansang Pilipinas. Kaya grabe mga kababayan itong systematikong ginawa, no, sa kabanang bayan. So dito inexplain ni Senator Marcoleta yung about nga dito sa pag-walk out ng minority na ngayon ay nagbe-feeling majority na sila nakamo ang lihitimo na bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Yan nga si Erwin Tulfo mga kababayan, na kung ano-ano yung pinagsasabi niya sa social media, ewan ko lang kung verified ba talaga yon, na kukwelyuhan niya ata o aarestuhin niya ang mga senador o pati ito si Senator Alan Peter Cayetano na parang siya mismo yung mag-aaresto, parang something like that So correct me if I'm wrong. So parang ganun yung context niya, no, na parang ipapa-aresto, parang ganon. At huwag daw maniwala dito sa huwad, no, na ginawang noong June 4 na investigation po ng flood control dito nga po sa Blue Ribbon. Under po yan ng Senate President na si Alan Peter Cayetano at ni Senator Marcoleta. So dito pa lang kasi mga kababayan, kahit sabi mong pauna pa lang to, patikim pa lang, ngayon natin narinig mga kababayan yung ibang mga testamento ng 18 Marines, no? Ito kasi mga kababayan, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, regardless kasi kung sila ay gumagawa ng kwento o hindi, dapat nating pakinggan, 'di ba? Kasi sila ay naging kabahagi at sila ay nagkukusang loob na magbigay ng kanilang salaysay patungkol sa nalalaman nila dito sa pag-deliver ng di umano'y mali-maletang pera. So dito kasi mga kababayan is under oath sila. So anything na sasabihin nila ay talagang may bigat, no? At kung sila ay mapatunayan na nagsisinungaling, sila ay mananagot sa mata ng batas. So anong kinakatakot ng mga ibang senador, no? Hindi ba sila pabor, mga kababayan, na malaman na ang katotohanan patungkol dito sa malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan? Ayaw ba nila na mapangalanan yung tunay na mga mastermind sa likod netong flood control scandal? Kasi kung iisipin yung mga kababayan, dapat silang mga senador, dapat nagkakaisa sila. 24 sila, 'di ba? So parang dito makikita mo kung sino yung tumatayo at tumitindig para ipakita sa taong bayan yung tunay na kasagutan dito sa matagal nating inaasam na hustisya, no? So makikita mo dito na talagang divided na ang Senado, no? Merong para sa Blue Ribbon Committee. Kasi kung hindi naman uusisain itong mga kababayan, hindi naman din mag-i-initiate itong majority. Kasi noon, mga kababayan, kung maalala ninyo, under ni Tito Soto at ni Ping Lacson, although na imbestigahan naman or nagkaroon naman ng probing sa flood control scandal, pero hindi ganun, no? Parang half-truth lang yung napakinggan natin. Tapos parang gusto na nilang tapusin, no? Wala nang investigasyon pa dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi na, kumbaga, tapos na yung investigasyon sa flood control. Maging itong ICI, mga kababayan, na binuo ni Bongbong Marcos, na wala naman tayong napala diyan, mga kababayan, 'di ba? Isipin niyo, sino bang mga napakulong diyan? 'Di ba, mga hindi naman natin kilalang mga tao 'yan. At tingin niyo ba yung mga naipakulong na 'yan, makakagalaw ba 'yan kung walang basbas ng mga nakakataas? So yung ganun yung kumbaga, logic na lang, 'di ba? It's either na may kinalaman talaga yung mga nasa mataas na katungkulan,
or nakagawa ng ganun yung mga nasa lower na position na naisahan yung mga ano natin, mga nanunungkulan sa atin sa mataas na posisyon. So ganun lang yun eh, dalawa lang yun eh. It's either kasabwat sila or naisahan sila. Kumbaga, hindi nila alam yung ginagawa ng kanilang mga subordinates. So, ganun lang yun eh. Kumbaga, pag inisip mo, di ba? Parang, kunwari ako, ilalagay ko lang sa, parang bibigyan ko lang kayo ng, example. So, for example, ako yung may-ari ng tindahan. So, kung ako ang may-ari ng tindahan at hindi ko binabantayan yung inventaryo ko, yung mga inventory ko, yung benta ko, tas kung ano na lang yung ibibigay sa akin, for example, ng manager ko or supervisor ko na, sir, ito yung benta ng tindahan. Maniniwala na lang ako doon eh, 'di ba? Kasi hindi nga ako mag-check na hindi ko nalalaman na nalulugi na pala yung kumpanya ko o yung business ko. Dahil nag-rely lang ako sa kanila eh. Or kasabwat ako, for example, may partner ako dun sa business, 'di ba? May partner ako sa business pero hindi ko sinasabi sa partner ko na kasabwat ko yung mga gumagawa nun na doktorin yung sales, 'di ba? Para hindi i-declare talaga yung totoong benta at walang kamalay-malay yung partner ko, 'di ba, na ganun yung ginagawa ko. So ganun din dito mga kababayan, it's either alam or walang alam yung mga nasa mataas na katungkulan. So, bilang isang mamamayang Pilipino mga kababayan, we deserve to know, no? Kasi nagbabayad tayo eh. Nabubwisit tayo sa mga taxes. Lahat na lang ng galaw natin may mga taxes. So, hindi naman ako against kung magbayad tayo ng taxes, pero mapupunta naman talaga sa mga karapat-dapat, sa edukasyon, sa kalusugan, sa pagbibigay ng bagong oportunidad na makapagtrabaho yung mga kababayan natin, more jobs, 'di ba? Infrastructure, agriculture, hindi yung napupunta lang sa iilang bulsa ng individual. So, ito yung matagal na talagang mga kababayan na hinala ng mga pro Duterte o mga Duterte supporters na talagang lahat gagawin yung paraan para hindi malaman o mapagtakpan ito talagang mga mastermind ng malawakang flood control scandal. At nasabi din po ni Senator Marcoleta, no, na lahat gagawin ng mga ayaw talagang malaman o nagko-cover up dito, ang lahat para lang hindi matuloy itong Blue Ribbon Committee. At sinabi niya nga dito sa kanyang panayam na kahit na paunang interview pa lang to, malaki na talaga yung epekto nito, no, upang unti-unting lumabas yung katotohanan. So ngayon kasi mga kababayan, nagkakaroon kasi ng problema ngayon sa Senado dahil nga nahahati nga po, no, may mga nagpapakilalang acting Senate President na samantalang existing naman po si SP Senator Alan Peter Cayetano, pati itong Senate President pro tempore na si Senator Loren Legarda, meron na din pong tumatayo na din pong ganyan. O 'di ba, parang dalawang Senate President, dalawang Senate President pro tempore yung meron tayo ngayon sa Senado. Grabe mga kababayan, 'di ba? At pinaliwanag naman po ni Senator Marcoleta kung ano yung ginawa nilang hakbang. Ito naman ay legal at naaayon sa konstitusyon, yung 3 araw nilang hindi pagpasok, no, at hindi pag-attend sa session. So, yan po ay nakasulat po sa saligang batas. Kaya malinaw na ngayon sa atin mga kababayan kung bakit ganun na lang talaga yung ka-agresibo nilang mahuli itong si Senator Bato de la Rosa upang maipadala kagad sa dahig, upang nang sa ganun ay ma-eliminate na nila yung isa pang senador natin. Plus ito nga kay Senator Jinggoy Estrada na ipinakulong nila, no. So mabuti na lang mga kababayan na natunugan kagad ito ng ating mga majority na ganito yung gagawin ng mga minority. So again mga kababayan, kung talagang gusto ng mga senador na ito na malaman talaga ang tunay na katotohanan, no, ang tunay na dahilan kung bakit nangyari itong malawakang pagnanakaw dito sa Kaban ng Bayan, dapat magkaisa sila kasi walang mangyayari talaga kung magiging divided sila. Kasi sila sana yung magiging kasangga ng taong bayan eh. Sila yung makikinig sana sa atin na sila yung magbigay sa atin, no, ng kasagutan kung ano nga ba yung katotohanan sa matagal na nating inaasam. So again mga kababayan, ito lang yung ilan sa mga naging panayam ni Senator Marcoleta dyan sa Net25. Kung gusto nyo panoodin yung kabuong konteksto para buo nyong maintindihan, ay panoodin nyo po sa Facebook page, no, ng
25 itong naging panayam kay Senator Marcoleta, upang nang sa ganun ay maunawaan nyo yung kabuoang explanation niya. Kasi ito ay clip lang ng video ni Senator Marcoleta doon. Comment down below na mga kababayan at talakayin natin yan.